Gahiganteng alon din ang humampas sa mga bahay sa tabing dagat sa Naik sa Cavite. Walang kalaban-laban ang mga bahay kahit itinali pa ng ilang residente ang kanilang tahanan. Nakatutok doon live si Maria Bulaklak ausente. Maria. Mel, pabugso-bugso na naman ang hangin at ulan dito sa Naik, Cavite, pero ang mas malaking problema ng mga residente ang mga gahiganteng alon na tila halos lamunin na ang mga bahay. Nag-zero visibility kaninang umaga dahil sa pinagsamang malakas na buhos ng ulan at ihip ng hangin sa Naik. Pero ang mas higit na nagkaproblema ang mga residente sa tabing dagat. Dahil sa paghampas ng mga gahiganteng alon sa mga bahay sa barangay Munting Mapino, nagpanik na ang mga residente. Halos kainin ng mga alon ang kanilang mga bahay. Ang mga tao tila hinahabol ng alon. Ang iba, itinali na ang bahay para di matangay. Pero sa kasamaang palad, bubong na lang ang natira. Ang mga sandbag pinagtumpok-tumpok pero walang laban sa mga bumabayong alon. Ganito kalalaki ang hampas ng alon dito sa dalampasigan ng Naik, Cavite. Kung makikita nyo, nasa 3 to 5 meters nga ang taas ng alon. Ayon sa mga residente, hindi daw ito pangkaraniwan dahil wala namang signal number dito sa Cavite. At kung makikita nyo, itong kinatatayuan ko, ito na yung nasirang breakwater ng bayan. Kaya hindi na nila ito mapakinabangan. Minsan lang, sa mga isang beses lang sa 5 taon siguro. Noong 5 taon nakalipas, nakapasok din ng tubig dito hanggang karsada. Hindi nga pangkaraniwan ito kasi malayo ang bagyo dito, pero ang alon na dumating dito ay napakalalaki. Daan-daang pamilyang apektado ng malalaking alon base sa talaan ng Cavite DRRMO. Bukod sa mga sirang bahay, apektado maging ang hanap buhay. Maraming bangka ang tinangay at sinira ng alon, tulad ng bangkang ito. Ang ibang gamit pang isda, hindi na isalba. Ang alon may kasama pang basura. Na ginawang pangharang ng mga residente para di na pumasok ang tubig sa kanilang mga bahay. Sa katabing bayan ng Tanza, apektado na rin ang mga mangingisda. Nasa 20 bangka din ang inanod sa laot. Tulad sa bayan ng Naik, dito naman sa Tanza, pahirapan ang hanap buhay ng mga residente. Mahirap na kasing mangisda sa ganyan kalalaking mga alon. Doon sa bahaging iyon may sirapang ang bangka. Tulad nito, hindi na rin mapapakinabangan. Hindi ho namin alam kung wala ho kami kasigurahan kung kailan kami makakalaot. Dahil ho kami puro sa dagat lang ang hanap buhay. Di na okay kasi ilang araw na yung ganyan eh. Every day lumalaki, every morning nalaki instead na naliliit. Ngayong gabi naman, Mel, ay inaasahang darating dito ang grupo ng Kapuso Foundation na mamimigay ng mga relief goods, mga kumot at mga gamit, lalo-lalo na para sa mga sanggol. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maria Bulaklak ausente.